Okay, continuation, ano? Since nandito tayo ngayon sa 4 hours, ang mapapansin nyo, ang 4 hours is in consolidation nga. Ayan, ayan siya. And ito ay lumalabas na resistance niya. And ito, this is low, higher low, and then ascending triangle, pero nagkakaroon na, i-squeeze na dito yung one. Again, consolidation. So, the moment na ma-break ito, let's say magkaroon ng breakout dito, a good breakout could be considered a good breakout once the candle is, yung pagkaka-body niya is more than 50% from kung saan siya nag-breakout. So, mag-line chart tayo. We use the line chart. Kaya mapapansin nyo. Sa line chart, lumalabas ang pinaka-resistance niya talaga ito. Ayan. So, these are the equal high. Equal high. Pwedeng i-breakout niya yan on Monday at mag-pullback. And then, pag nag-consolidate dito, tingnan nyo yung consolidation nito on the lower time frame. Pwede rin dito, pwedeng magkaroon niya ng hammer from this resistance na naging support. The body should be above the line or the resistance na naging support, and the wick should be below. Yan. Para maging valid siya na hammer. If the body is below this line, ibig sabihin, nasa ilalim pa rin siya, or ito ngayon ay resistance pa rin. But if the body is above this line, ibig sabihin, nasa ilalim yung line, support siya. And it supports yung pagtaas niya. But then again, wala naman sigurado, always set your stop loss. Para in case na mali ka, hindi na ubos yung capital mo. But for the swing trade, okay, this is mga day traders. But for the scalper, better go down to 1 hour. Yan, 1 hour. So makikita nyo pa rin yung mga triangle na yan, yung mga blue line na yan. In your mind, alam nyo na kung ano yan. Yan. So, pwedeng, since na-establish na kasi to, this is the range ng ascending niya, pwedeng pagdating dito, pwede kang mag-buy dito, and then sell dito. Iba naman, nag-sell dito, nagtitipi dito. Or buy dito, tipi dito, ganun. Para sa mga scalper. Bakit? Kasi kung susukatin nyo yan, yung range na yan, malaki pa rin yan. That is 530 pips. But for the gold, the 530 pips is maliit na lang yan. Kaya niya nga gumalaw na 1,000 sa isang araw na galawan. Kaya, sa gold kasi, you have to be very, very careful sa entry mo. Kasi baka mamaya, pagpasok mo, baligtad. Pero hindi naman maiwasan yon. Nangyayari pa rin sa akin yon. So, balik tayo sa line, sa candlestick. Sa candlestick, lumalabas, ito yung pinaka equal high niya, yan. Kung medyo, ito kasi yung kanina, yan. Posible pa rin na pag nag-breakout yan, pinaka-ideal is, ma-breakout itong mga yan. And then, mag-pull back somewhere dito. Pag nandito na yung price, baba na kayo ng lower time frame. Assuming lang na pupunta tayo ng lower time frame. 30 minutes, ayan. Makikita nyo, ayun. So, if the price break out from here, and then nag-pull back, pwedeng mag-TP ka somewhere dito. Ayan. Ilan ba yan? Sukatin natin. So, magmula dito, kung mag-entry ka dito, ayan, magmula dyan, that is 186 pips na. So, marami nang kumikita pagka ganyan. Or kung medyo conservative ka, tulad ko kasi, madalas meron akong turo. Ang pangit naman kasi kung nagtuturo ako tapos trade ako ng trade. Pangit tingnan. So,
pwedeng pag-breakout dyan, yan, nag-pullback. Kung makakita kayo dito ng rejection kasi merong mga weeks sa baba, pwede kayo mag-enter dyan. So, ang tipping yan, pwedeng dito or dito, yan. Or pwede rin dito kasi ayun pa yung pair value gap. Ayun pa rin yung pair value gap. Pwede nyo lang balikan yan. Mga magnet kasi yan, namamagnet sila dyan. But at the moment, medyo nagko-consolidate pa siya, no? And we wait for Monday. Sa Monday karaniwan ang opening ng Asian is sideways. Then sa sideways na yun, kung saan kayo makakita lalabas. For example, on Asian market, ano? Ito kasi parang ako ang bias ko rito, bullish na talaga eh. Bakit? Bumagsak, pero ito, hindi niya mabutas talaga yan. On Monday, usually Asian is sideways. Kung saan breakout yan o mag-breakdown, so pwedeng didiretso pa baba. Pero ako more on bullish ako. So magre-react lang naman tayo. We are not predicting na tataas. So kung ano yung makikita ko on Monday. Ganon. Yan. If you really want na pumasok ng medyo talagang yung malinis ang pasok, 15. Kasi sa 15, makikita nyo, yan, no? This is bullish candlestick. Yan. Then this is a pullback. On our Zoom meeting, i-discuss natin yan, ano yung sinasabing, yan, no? This is a very bullish candlestick. Kumbaga, nag-breakout siya rito. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candlestick. Nandito na siya kaagad. Samantalang ito, hirap na hirap. Oh. This is a pullback. And this is a good pullback. Why? Because there is a series of green and red candlestick. A good breakout kasi is, yan, tulad yan is more on bullish candlestick. Ito kasi maraming red at marami ring green. So para bang nahihirapan siyang ibagsak dahil lumalaban yung green. So pwedeng balikan niya lang itong pair value gap na to. Pair value gap acts like a support. And trend line. So lumalabas kasi ito is also a trend line. Trend line usually nagkakaroon ng liquidity sweep dyan. Yan. Kasi pagka dyan nag-buy ka, may stop loss ka dyan, minsan ini-induce ng mga institution yung price para ma-stop loss yung mga retail trader. Ito, possible din ito na pagdating dito, medyo yung mga retail trader nagbabay na dyan, stop loss dito, pwedeng mag-breakout yan, pwedeng liquidity sweep bago mag-resume pataas. And gaano ba kalaki yung pips niyan? Ang pips niyan is, tingnan natin, yung range na yan is 561. So, malaki yan. So, abangan natin on Monday. Again, this is just a continuation. Thank you very much. Again, see you 5 p.m.